Pag si Senador Marcoleta ang nandyan, pagdating sa batas, lamang na lamang yan. O ito, bistado ang ICI. Sa katanungan pong, independent ba talaga sila? O ito, panoorin natin ang video. O yung ICI. Akala ko ba ang ICI is an independent body? Pagka independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Tama. Opo, ang ano po is yung Teka pagtulong. muna, Opo, sumagot ka lang. opo, Senator. Independent, di ba? Opo. Ba't kinakailangan siyang humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. Para sa akin kasi mayroong mga kumukontra dyan. Hindi porket independent daw ay hindi pwedeng lumapit kay ganito. Ito lang po ang masasabi ko po tungkol dyan sa sinasabing independent. Ikukumpara ko po sa anak na gustong maging independent para magsarili ay hindi nahihingi ng kahit anong tulong, kahit anong tulong sa magulang nila. Gusto nilang patunayan na kaya nila yung sarili nila. Kaya may mga ganon na sinasabing yung anak na gustong maging independent. Yun din po ang pagkakaalam ko dito sa ICI. Di naman tayo magaling pagdating sa batas. Hindi naman tayo abogado. Pero dito, sa sinasabi po ni Senador Marcoleta, parang lumilinaw kung ano talaga ang ibig sabihin ng independent ay mukhang may mali sa galawan ng ICI. Pero depende pa rin yan sa paniniwala ng iba. Malamang dito sa paliwanag ni Senador Marcoleta, paano maging independent talaga para hindi pagdudahan ng taong bayan? Ay itong ICI, baka naman baguhin nyo yung mga galawan kasi sa ngayon po marami pong nagdududa talaga sa inyo kung talagang mapagkatiwalaan kayo at baka meron kayong pinagtatakpan kasi alam naman natin kung sino yung mga naglagay sa kanila tapos sasabing independent sila pero ganito, lumalapit sila kay ganon, lumapit sila kay pakpak ganon. Aba, mukhang hindi maganda. Kaya sa mga nagtatanong, marami kasing nagtatanong na magtiwala pa ba tayo dyan sa ICI? Hindi natin nakikita yung hearing nila. Independent daw sila. Kaya ba nilang imbestigahan si ganito, si ganyan? Naku po, ewan ko lang. Ewan ko lang kung ano po yung galawan nila dyan. Sana naman, mag-isip-isip po itong ICI diyan sa sinasabi po ni Senator Marcoleta. Pagdating sa batas talaga ay iba ang may alam. Marami namang mga abogado dyan o marami namang may alam din sa batas dyan. Yun nga lang, mukhang may kinakatakutan. Mukhang natatakpan. Pero si Senador Marcoleta, hindi nyo mababayaran yan. Kahit siraan nyo pa ng siraan yan. O dito po, ayon kay John Archer Tejero, nabuko na naman sila. ICI, palakala ko independent. Sabi ni Alan Generaldo, ayan, tapos kayo dyan kay Marcoleta, kaya wag na kayong palusot pa sa kanya. Yari kayo. Sabi ni Jolly Andre de la Rosa, dapat talaga si Senador Marcoleta ang leader sa investigasyon sa korupsyon. Naku, ayaw nila dyan. Ayaw nilang mangyari yan. Di ba nangyari ko sa Senate Blue Ribbon Committee? Simula nung nabanggit yung mga malalaking buhaya, ang ginawa, tinanggal siya. Matapos tanggalin siya, pinalitan siya ni Senator Ping Lacson, di ba? Hindi pa rin sumuko si Senator Marcoleta. Nandun pa rin siya sa Senate hearing ng Blue Ribbon Committee. Biglang naglabas ng witness na kung saan itinuro na naman ang mga malalaking buhaya. Anong gagawin nila? Kasi hindi naman pwedeng pagbawalan nila si Senator Marcoleta dyan. Sa Senate hearing, senador din yan. Aba, yung Blue Ribbon Committee, mukhang natakot Bakit biglang nagsuspended Wala na. Tameme na. Meron pa bang pahiring sila? Aba, ito kasi si Senador Marcoleta, sinorprise mo sila. Sinorprise mo. Hindi naman pwedeng pagbawalan ka sa ginagawa mo. Daming kinabahan doon Di ba? Kaya, iba po pag may senador po tayong hindi po natatakot sa mga korap na politiko. Hindi po natatakot na ibuking ang katotohanan. At ang higit sa lahat, yung alam niya sa batas, nagagamit niya dyan. Hindi sa kasamaan, kung hindi para sa katotohanan. Ayaw ng mga buhaya niyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.